mapatutunayang sangkot sa korupsyon na yan. Sino man sila, anuman ang kanilang posisyon sa gobyerno, dapat silang panagutin. Ang nais natin ay ang pagbagsak ng katiwalian. Binababalaan namin, pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Gusto naming maging mapayapa at gusto naming ipaabot sa gobyerno na wag silang manggulo. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami. Ng transparency, accountability, justice, at peace. Bakit po ba natin ito isinasagawa, mga mahal nating kababayan? Sapagkat hindi naman po kaila sa atin nasira na po ang reputasyon ng ating bansa, maging sa mata ng international community. Paunti po ng paunti ang nais magpautang at mag-invest sa ating bansa dahil sa malalang issue ng katiwalian at kawalan po ng transparency. Sipin nyo, mga kababayan, mismong Pangulo po ng South Korea ang nag-utos na ipatigil ang kanilang bilyong-bilyong pisong infrastructure loan proposal para sa Pilipinas. Ano po ang kanilang dahilan? Dahil po sa potential for corruption sa proseso ng pagpapatupad dito. Nag-aalala sila na yung buwis ng kanilang mga mamamayan, kukurakutin lang dito sa ating bansa. Yun ba ay nakakahiya, mga kababayan? Ito pa isa. Sa ginanap po na IPEC, Economic Leaders Meeting, doon din sa South Korea, kapansin-pansin po, wala pong tiyak na investment pledges mula sa alinmang bansa para sa Pilipinas. At dito lamang pong Nobyembre 3, inilathala po ng South China Morning Post na the Philippine stock market is the world's worst performer. Yun ba dapat nating ikarangal, mga kababayan? Dapat nating ikahiya yun. Ano ba sinasabi nilang dahilan? Kaya ang Philippine stock market ay ang world's worst performer. Dahil po sa mga government scandals at ang weak structural integrity na nagtataboy po sa mga foreign investors. Kaya nananawagan tayo sa mga nasa pamahalaan, panahon na para tayo gumawa ng mga konkretong hakbang. Ayaw na natin ng mga drawing. Ayaw na natin ng mga salita at mga pangakong walang laman. Konkretong hakbang ang kailangan para ibangon ang dangal ng ating mahal na bansa. Kaya kung hindi ho nila ito gagawin, kung hindi nila paiiralin ang transparency, accountability, justice at peace, lalong bubulusok ang ekonomiya ng bansa. At sino lang ang magdurusa, mga kababayan? Tayo din. Yung ating komunidad, maging yung ating pamilyang magdurusa. Kaya ipinapanawagan po natin ang mga sumusunod. Una, transparency.
Dapat gawin bukas sa publiko ang mga investigasyon para makita ng mga taong bayan na yung pagsisiyasat wala pong pinagtatakpan, yung batas ay pinaiiral at hindi binabaluktot. Ikalawa, accountability. Dapat panugutin ang lahat ng mapatutunayang sangkot sa korupsyon na yan. Sino man sila, anuman ang kanilang posisyon sa gobyerno, dapat silang panagutin. Dapat pong ibalik ang mga ninakaw nila sa kabangbayan. Para sa ganon, magamit po sa mga programang makapagbibigay ng tunay na tulong at serbisyo sa ating mga mamamayan. Ikatlo, justice. Dapat po isagawa ang mga hakbang ayon sa mga batas ng ating bansa. Hindi dapat hayaang malihis ang hustisya para mapagtakpan lang ang sino man. Lalo na ang utak at mastermind ng korupsyon. At ikaapat, at napakahalaga din ito, tulad ng transparency, accountability, at justice. Ipinapanawagan din natin ang peace o kapayapaan. Tama ba, mga kababayan? Habang hinahangad natin ang katotohanan at hustisya, ayaw natin, uulitin namin, ayaw natin na magbunga ito ng karahasan at kaguluhan. Ang layunin natin ay kapayapaan para sa ating bansa. Kaya mga kababayan, tatanungin po namin kayo, gamitin natin ang ating karapatan sa malayang pagpapahayag. Sumagot kayo ng malakas, sabay-sabay at masigla. Ang mga masamang gawa dapat itago o dapat ilantad? Ilantad! 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 Sa pantanong, ang sino mang nagnakaw sa kaban ng bayan, hindi panagutin o panagutin? Panagutin! 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 Narinig po naming malinaw ang inyong sagot. Sana naririnig yan ng mga kinauukulan. Kaya tama lang po, nasama-sama nating ipanawagan ang ukol sa transparency at accountability. At nananawagan din tayo na yung mga hakbang na gagawin ay dapat na makatarungan at sang-ayon sa ating saligang batas. Hindi tayo sang-ayon sa anumang solusyon na labag sa konstitusyon. Sang-ayon ba tayo doon, mga kapatid? Hindi tayo sang-ayon sa revolusyon. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang-ayon sa kudeta.
Hindi tayo sang-ayon sa snap election. Hindi tayo sang-ayon sa paglalagay ng civilian military junta. Basta yung hakbang, magbubunga ng karahasan at kaguluhan, hindi tayo sang-ayon dyan. Ang gusto natin, lahat ng solusyon, lahat ng hakbang, dapat sumunod sa paraang legal at payapa. Kaya nililinaw din po namin sa lahat. Gusto naming maging maliwanag sa lahat. Hindi natin hinahangad ang pagbagsak ng ating pamahalaan bilang institusyon. Sana maging maliwanag yan sa lahat. Ang nais natin ay ang pagbagsak ng katiwalian. Ang nais natin ay ang pagtataguyod ng isang pamahalaang tapat at makamamamayan. Yung masasamang pinuno, yung mga tiwaling opisyal, yan ang dapat alisin. Hindi po yung pamahalaang gumagarantya sa kalayaan ng mga mamamayan. Kaya mga kababayan, malinaw ang ating pinaninindigan. Hindi tayo laban sa maayos na pamahalaan. Tayo po ay laban sa katiwalian. Hindi tayo naninira sa sino man. Tayo po ay nananawagan lamang. Hindi tayo naghahasik ng kaguluhan. Tayo po ay nananawagan ng katarungan at ng kapayapaan. Hanggat hindi po natutunton, hanggat hindi napapanagot yung mga mastermind sa korupsyon, itutuloy natin ang ating pagmamatsyag at mga pananawagan sa mapayapang mga paraan. Napakahalaga po nitong ating pinapanawagan sapagkat ito ay hindi po para sa atin lang. Hindi po ito para sa kasalukuyan lamang, kundi ito po ay para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Nararapat sila sa namumuhay sa isang tapat, makatarungan at marangal na bansa. Tandaan po natin, habang may tinig na nananawagan laban sa katiwalian, laban sa kawalang katarungan, may pag-asa po ang Pilipinas nating mahal. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Bienvenido Santiago Jr. Carbin. Napakaliwanag ng ating mensahe. Sana po nadidinig tayo ng mga kinauukulan. Marinig sana ang ating panawagan para sa kapayapaan, pero hindi pababayaang nakalugmok ang bayan. Tama? Nalungkot ako doon. Tama po. Matindi ho pala. Ito palang mga magnanakaw sa kabangyaman, inilulugmok pati imahe ng ating bansa sa buong sanlibutan. Nakakahiya. Mga kababayan, papayag ba kayong hindi natin ito ibangon? Ibabangon natin ito! Ibabangon! Sisigaw tayo! Ano ang ating isisigaw?
sana ang nag-iimbestiga, huwag puro drama. Yun! Papanagutin ang magnanakaw. Ano gagawin sa magnanakaw? Sige. Pag-isahin natin ang ating tinig. Eh, Pakinggan natin ang chat. Lahat tayo makibahagi hanggang sa dulo. Play Hey. po ang chat natin. please. Hustisya! Hustisya sa bayang ninakawan! Justisya! Justisya! Sa bayang ninakawan! Ang bahala hanggang bubong! Pero hanggang ngayon, walang natukulong! Investigasyong! Drama-drama! Hindi! INC! For transparency! INC! INC! For justice kami! Justice! Justice! Not justice! 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 Not justice! Isang palakpakan naman dyan. Mga kababayan, nagkakatipon man tayo sa dakong ito, pero isinisigaw din natin ang tinig ng mga kababayan natin na naapektuhan nitong tinatawag na flood control scam. Panoorin po natin ang mga bidyong nakahanda. Panoorin po natin ito. 43 years na ako dito. Ngayon lang nangyayari nga yung ganyang pagbaha eh. June, July, August, September, October hanggang ngayon. Simula noong June 15 hanggang ngayon, lalaki, liliit, minsan hanggang bewang, hanggang leeg dyan sa mga dinadaanan. Napakababa ng riprap hanggang tuhod lang. Yun nga ang ginawa nila. Tinipid siguro. Yung kalahati, napunta sa kanila. Andito ako nung ginawa to. Kulang sa simento, kulang sa bakal, tinipid lahat, pati yung mga panambak. Binababalaan namin, pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Gusto naming maging mapayapa at gusto naming ipaabot sa gobyerno na wag silang manggulo. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami. Mga kapulisan, mapayapa ito. Nagpaalam kami sa gobyerno, may permit kami. Nakipag-internet. Huwag kami ang tiktikan mo. Hayaan nyo mga kapatid na umalis silang mapayapa. Hayaan nyo. Sa patay sigaw nyo, umalis silang mapayapa. Sumusunod lang ang mga yan sa order na mali. Do not follow an illegal order.